Purihin po ang Diyos, umaga pong ito, tayo po ay muling sasamba sa Kanya, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Tayo po muna ay lumapit sa Panginoon, hingin po natin ang Kanyang presensya. Hallelujah. Sige po, pasimulan po natin kausapin ang Panginoon sa umagang ito. Pasalamat po tayo sa ating Panginoon, sa Kanyang katapatan, sa Kanyang kadakilaan. Hallelujah. Salamat po, Panginoon Jesus. Ibuti mo ako, Diyos. Hallelujah. We praise you. Tayo po ay sandaling manalangin sa Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Kayo ay tunay na palaging tapat sa aming buhay. Palagi kayong may maganda, may mabuting ginagawa, Panginoon, sa aming buhay. Sa oras na ito, O Diyos, ina-acknowledge po namin, Panginoon, yung pagka-Diyos nyo sa aming buhay. Na kayo lamang ang aming Diyos na pinanampalatayaan. Kayo lang ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Hallelujah. Na-acknowledge namin, Lord, na kayo ang kailangan namin sa aming buhay. Kaya kami sumasamba sa inyo, Panginoon. Pagkat kayo po yung karapat dapat na sambahin ang buhay namin ito. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, sa umagang ito, hinahangad po namin, O Diyos, yung kagalakan niyo. Magkaroon kayo, Panginoon, ng kagalakan. Kaluburan, Panginoon, sa aming pagsamba. Dalangin po namin, O Diyos, sa po naroroon, ang mga anak niyo, O Diyos, na sumasabay sa devotion po ito. Kayo nga po, Panginoon, yung sumama. Kayo po, Panginoon, yung magbuhos ng inyong presensya at kapangyarihan. Kumilos po kayo sa buhay ng bawat isa. Maranasan namin, Panginoon, yung kalakasan ng gagaling sa inyo. Hallelujah. Kayo nga po, Panginoon, yung bubukas ng aming puso't isipan sa mga bagong ituturo niyo sa amin ngayong umaga. Salamat po, Panginoon, tunay nga na palaging sagana ang inyong pag-ibig sa bawat araw. Sa inyo po namin itinataas ang aming sama-sama na panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Patuloy po tayong manabik sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Papurihan po natin ang Diyos. Awitan po natin siya. The steadfast love of the Lord. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O
thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Sabitin po natin sa Tagalog, pag-ibig niya. Pag-ibig niya ay hindi nagmamahal. Awa niya ay walang kapantay. Ito'y laging sagana, ito'y laging sagana sa bawat umaga. Katapatan niyo, O Diyos, katapatan niya'y dakila. Katapat ay dakila. Sa pagpapag-ibig niya, pag-ibig niya ay hindi nagmamahal. Ang awa niya ay walang kapantay. Ito'y laging sagana sa bawat umaga. Katapatan niya'y dakila. Katapat ay dakila. Sa pagpapag-ibig niya, pag-ibig niya ay hindi nagmamali, nagmamali. Awa niya ay walang kapantay. Ito'y laging sagana sa bawat umaga. Katapatan niya'y dakila. Katapat ay dakila. Ito'y laging sagana, ito'y laging sagana sa bawat umaga. Katapatan niya'y dakila. Yes, Lord, salamat po. Katapat ay dakila. Gusto mo po, ito'y laging sagana, ito'y laging sagana sa bawat umaga. Katapatan niya'y dakila. Katapat ay dakila. Katapatan niyo, O Diyos. Katapat ay dakila. Katapat ay dakila. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Hallelujah, salamat po, Panginoon. Kayo'y dakila, kayo'y banal na Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hindi kayo nagbabago, hindi kayo nagkukulang, Diyos. Tulad ng aming inawit, laging sariwa ang inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Karapat-dapat na po kayong pagpulihan, Panginoon, para ngalan ang inyong banal at dakilang pangalan. Sa inyo po namin ibibigay ang pinakamataas na kapulihan, pagsamba para
Amen. Papuri po sa Panginoong Jesus. Patuloy po tayo na sumamba sa Panginoon sa pamamagitan naman po ng pakikinig at pag-aaral ng kanyang salita na dadalhin po ng kanyang lingkod, Pastor Reggie Capito. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. So sa umagang ito, isa na namang pagkakataon para tayo ay humarap at makipag-aral ng salita ng Panginoon. Sabi po doon sa Lucas 11, habang ang Panginoon ay nagtuturo, sabi po doon ay mapalad yung, may sumigaw pong babae doon. At ang sabi, mapalad yung babae na nanganak, sa Panginoong Jesus. Si Maria po yun. Pero doon po sa sagot ng Panginoong Jesus, sabi niya, masigit na mapalad yung nakakatunghay sa salita ng Diyos at sumusunod dito. So, napakahalaga po, So, tayo mga lingkod ng Diyos na maharap sa salita ng Panginoon ay masigit palang mapalad. Matatagpuan po natin yung sa Lucas 11. Kaya, laging may kagalakan ang humarap sa salita ng Panginoon. Purihin po ang Diyos. Sa umagang ito, tayo po ay saglit na manalangin. Ama naming Diyos, salamat po dahil isang pagkakataon, isang pribilehiyo, hallelujah, ang patuloy na makipagbulay ng inyong mga salita. Hallelujah. Pinapahalagahan po namin ang inyong mga salita dahil sinasabi nito na ito yung aming buhay. Ito yung aming kapangyarihan. Ito, Panginoon, ang magiging gabay namin, Panginoon, upang makapamuhay lamang kami. Hallelujah, sa paraang nais ninyo. Bilang mga lingkod ninyo, bilang mga anak ninyo, hallelujah, kalooban nyo lamang po ang aming hinahanap. Maraming pong salamat. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. So makibukas po tayo sa aklat ng awit 51. Amen. Happy. So sabi po dito sa verse 1 hanggang sa mga sumusunod. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo aking kasalanan. Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan, laging alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang ginawa ko'y di mo kinalugtan. Amen? Kaya may katwiran ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na, buhat ng isilang, makasalanan na ng ako'y iluwan. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako'y linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubus-lubusan. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin, butong ng hihinay, muling palakasin. Amen? So sabi po ng awit, nung isang awit, sabi daw, righteousness, peace, joy, and the Holy Ghost. And that is the kingdom of God. Amen? So sa umagang ito, ang ating pong pag-aaralan ay isang kagalakan. Amen? So, ito po ay isang regalo ng Diyos. Amen? Sa mga naglilingkod sa Kanya, kumikilala sa Kanya. Amen po ba? Yung kagalakan. So, sa oras pong ito, tayo po ba ay may kagalakan? Amen? So, yan po yung regalo ng Panginoon sa atin na dapat na i-enjoy natin sa bawat araw ng ating buhay, mga paglilingkod. Sabi po dito sa awit 51, yung backstory po nito, sabi ay, ito ay isang kinasadlakang kalalagayan ng isang lalaki na lingkod ng Diyos. Ilang ibas, kundi si Haring David, na ipinaglalaban ang kanyang buhay. Amen? Halos siya ay sugatan,
At pakiramdam niya, sira na ang buhay niya. Amen? So siya ay naligaw at lubos ang pagbagsak. Alam po natin yung kwento na to. Amen po. So sa kabila nito, ito rin yung naging pagkakataon para siya ay magtagumpay. So isang napakalaking pagbagsak at isang napakalaki ding pagtatagumpay ang kasunod nito. Amen. At makikita po natin yung puso ng lingkod ng Diyos. Amen. Sabi ay natila higit pa sa pagpapabagsak niya sa isang higante. Alam po natin si Haring David, pinabagsak ang isang higante, ang mga Pilisteo. Amen po ba? Si Goliath. Amen. At isang napakalaking pagtatagumpay yun. Amen. Nakinilala ng bayang Israel. Pero dito ay isang higanting problema ang kinaharap ni Haring David. Amen. Amen. So sabi po doon, ang pumaimbabaw laban sa kasalanan, yun po pala yung dapat maging goal ng isang totoong mananampalataya. Dahil aminin natin at sa hindi, lagi tayong nakaharap sa isang pagkakasala. Amen. Alam na alam ng Diyos yung ating puso, alam na alam ng Diyos yung ating isipan, at kitang-kita ng Lord yung ating kalalagayang espiritual. Amen po ba? Kung si Haring David nagpatumba ng isang higante, amen po ba, sa katauhan ni Goliath, dito sa ating pag-aaralang ito, higanti naman ang kasalanan ang kanyang pinaglabanan. Amen? So sabi dito ay ang Israel, ito po yung matatuan natin sa ikalawang Samuel chapter 11 and chapter 12. So, ano na lang na po natin. Sabi, ang Israel ay nasa malalaking pakikipaglaban na dapat sana andon sa labanan si Haring David. Amen? Pero, pinili niya na magpahinga sa kanyang palasyo. Yan po yung istorya niya. At doon nakita niya si Batseba. Tinawag niya ito at kinalaguyo niya. Amen. At ang mabigat pa, ang asawa ni Batseba na si Uriah. Amen po ba? Isang Hiteo, isang pinakatapat at pinakamagaling na sundalo, meron si Haring David. Pero ano ang kanyang ginawa? Amen. Yung asawa ni Uriah ay kanyang ginawang asawa rin. Amen? At doon nagkaroon ng napakalaking pagkakasala si Haring David. At ang isang pagkakasala, hindi lang natapos doon. Amen? Nagkaroon ng adultery si Haring David. At pagkatapos ng adultery na yon, nadagdagan pa yon, naging murderer pa siya. Amen? Kasi bakit? Intentionally, amen po ba, ipinadala niya sa digmaan si Uriah para doon na mamatay. At nang wala nang maghabol sa kanya. Amen? Hallelujah. Kasi hindi niya napasiping si Uriah galing sa nung umuwi kasi nakauwi pa eh. Amen po ba? Pero hindi niya nagawang napasiping muli si Uriah kay Batseba. Napakagaling ng Panginoon. Amen? Kitang-kita niya na yung senaryo. Kitang-kita niya na yung motibo ng isang lingkod ng Diyos. Pero hindi inalaw ng Lord. Amen? So nakakatuwa po ito, no? So nawala yung kagalakan ni Haring David. Ano? At sa loob ng halos 9 na buwan, kasi nagbuntis pa si Batseba. Nanahimik si David sa kanyang konsensya. Alam niya, mali yun eh. Amen? Pero dito na sa chapter 12 ng Samuel, ay God forces the issue at pinadala niya si Propeta Nathan para ikompronta si Haring David. Alam niyo mga kapatid, once na tayo ay nagkasala, kahit pa tayo manahimik,
o ignored natin yung ating ginawa, hindi po yan makakalagpas sa mata ng ating banal na Diyos. Kasi yung kasalanan lang naman kasi talaga ang napakalaking hadlang para maranasan ng mga lingkod ng Diyos yung totoong kagalakan. Pwedeng busy sa ministry, pero kumusta yung puso? May sigla, may galak, may kapayapaan, pwedeng maraming achievements, pwedeng marami tayong nagagawa, pero nagagalak ba talaga tayo? Yung pagalakang galing sa Diyos. Hindi galak na dahil nagawa ko to, naabot ko na to, na-achieve ko na to. Mga kapatid, napakahalaga po ng kagalakan na mula sa Diyos sa ating paglilingkod. Amen? Hallelujah. So to make the story short, that rebuke, amen, ni Propeta Nathan turned David to repentance. Amen. Kasi mahal ng Diyos. Sabi pa nga, yung titulo ni Haring David, a man after God's own heart. Amen. So, napakatindi ng pagkakasala. So, tayong lahat, prone tayo sa pagkakasala. At pag tayo ay kumagat doon sa pagkakasala na yon, totally yung joy mawawala. Amen? Lahat tayo ay may pinagdaraanan na iba't ibang pangyayari sa ating mga buhay. Madalas, hindi natin ito inaasahan at parang may panahong parang okay naman ang lahat. Pero tulad ni Haring David, nagpahinga siya, nag-relax, at walang ano-ano'y isang pangit na senaryo ang kanyang naranasan. Pangyayaring aagaw ng kanyang kapayapaan, aagaw ng kanyang kagalakan, at mag-aalis ito ng sigla at kalakasan niya sa paglilingkod sa Diyos. Pag wala yung joy, walang sigla sa paglilingkod. Amen. Sabi ni Haring David, hallelujah, doon sa verse 12 ng awit 51 verse 12. Sabi po doon, David says, restore to me the joy of my salvation. Yan po yung panalangin. Araw-araw ba tayo nananalangin, Lord, yung kagalakan, ibalik mo po sa akin. Amen? Kasi, ihahawa ito doon sa mga tao na ating makakasalamuha. Pero kung wala yung joy na yan, mahirap. Amen po ba? Sabi doon, restore to me the joy of my salvation and uphold me a willing spirit. No? Yung aking espiritu, amen? Talagang nagdudumali na sumunod sa inyo. May excitement, may sigla. Kumusta po ba yung ating mga paglilingkod? Nasasabi natin, wala naman akong choice. Parang napilitan na lang. There's something wrong kapag ganon. Kaya sabi nga ay, lagi nating hilingin sa Panginoon, Lord, yung kagalakan na yon, nagaling sa iyo nung ako'y iyong iniligtas. Lagi ko pong maranasan. At yung aking espiritu, laging willing na sumunod sa iyo. Huwag mo pong bawiin yung banal na espiritu. Hallelujah. So, napakahalaga po sa panahong ito, kita natin yung nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating bansa, sa klima, sa buong mundo. Amen po ba? Maraming alalahanin. Maraming dapat pagtuunan din ng ating mga pansin. Ano po? Lalo't higit yung ating kalalagayang espiritual. Amen. Sabi, paano ba nawawala yung kagalakan na yan sa ating buhay? Kasi kapag wala yung kagalakan sa ating buhay, mahirap maglingkod. O akala natin naglilingkod na tayo kasi nagsa-Sunday service tayo.
Paminsan-minsan, nagbabasa tayo. Amen po ba? Yun na ba yun? Amen po ba? Hallelujah. Para lang ganito, anumang bagay na ginagawa natin, kapag wala yung kagalakan, kapag wala yung joy, sayang lang yung oras. Kahit busy tayo, even sa ministry. Amen. Kapag wala yung kagalakan, yung willing spirit, alam mo, ibang-iba kasi yun eh. Amen? Parang napilit lang. Pilit na paglilingkod. So yun yung malungkot. Ano po? At the end of the day, amen po ba? Sasabihin natin, wala akong choice. Nakakapagod. Nakaka-burned out. Amen po ba? So kapag gano'n na yung lumalabas sa ating labi, walang joy. Walang sigla. Parang naging, responsibility na lang. Kaya si Haring David, ito yung kanyang iniiyak sa Panginoon, Lord, I'm a sinner. Hindi na ako karapat-dapat. Pero Lord, gusto ko ibalik mo, Panginoon, yung kagalakan na yun. Hallelujah. Hindi naman niya nakikita yung galak sa lakas ng halakhak, sa laki ng tawa. Dito po yan sa kaloob-looban natin. And that's the power of God. Amen? At huwag mahuli. Amen? Huwag tayong malugi doon sa huli na yung palang lahat ng ginagawa natin ay wala naman palang value sa harapan ng ating banal na Diyos. Naglingkod lang tayo. Alam niyo po yung paglilingkod na may willingness, na may pagmamahal, na may kagalakan. Nako, yun po yung gustong-gusto ng Panginoon. Amen? Yung genuine joy na yon. Hallelujah. Sabi doon sa Lucas 10:20, amen, sabi doon, huwag ninyong ikagalak anuman ang ating naabot o narating sa buhay. Sa halip, magalak tayo kung ang pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Wow! So, yung pala yun eh. Maging ugat yun. At alam naman po natin, kapag tayo ay nagkakasal, amen, pag wala na yung kagalakan na yun, so pwedeng mawala din yung pagkakalista natin sa aklat ng buhay. Amen? So napakahalaga mga kapatid na yung ating paglilingkod. Sabi, mas magala kayo kung natitiyak natin na tayo'y ligtas ng ating pangalan ay nasa aklat ng buhay. Amen? Hallelujah. Kapag mga ayuda, kapag mga pakinabang dito sa lupa ay nagpapalista tayo, higit magpalista tayo doon sa langit na bayan. Amen. Sabi din doon sa Nehemiah chapter 8 verse 10, the joy of the Lord is our strength. So sinabi po yan. Kung masaya kang, kung maligaya tayo sa isang bagay na ginagawa natin, kahit mahirap yan, amen po ba, may kakaibang fulfillment, may kakaibang lakas na ibinibigay ang Diyos sa atin. Mga kapatid, sa ating mga paglilingkod ay tinitingnan ng Panginoon, masaya ka ba dyan? Amen. Yung mga desisyon mo, masaya ka ba dyan? At alam niyo po, magiging masaya lang tayo po yung ating ginagawa ay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. No po, laging may excitement, laging inspired, hindi parang ma-expired. Amen? So ang ating paglilingkod, laging bago. Sabi nga nung awitin, laging bago. Laging sariwa. Amen? Hallelujah. So magkaroon po tayo ng ganung damdamin. So Haring David, umiiyak, Panginoon, ibalik niyo po yung kagalakan. Habang ako'y naglilingkod, nagkasala ako. Amen po ba? Pero humihingi na ako ng kapatawaran. Hindi ako naging masunurin. Humihingi po ako ng kapatawaran.
Iparanas niyo po sa akin muli yung kagalakan, yung kasiglahan, yung excitement sa paglilingkod. Hallelujah. Kapag nawala kasi yun, syempre, sayang yung ating mga paglilingkod. Ang nakakalungkot, marami tayong ginagawa para sa ministry, pero hindi naman tayo masaya. Ang resulta, napagod lang tayo. Nahirapan lang tayo. Yun ang ating naging benefit. Amen? Kaya yung kagalakan sa paglilingkod ay napakahalaga sa atin na bawat mananampalataya. Yung ating relasyon sa Panginoon ay ayos. Namumuhay tayo sa katuwiran. Namumuhay tayo sa kabanalan. Namumuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Ang sabi nga ay, parang mga huling panahon na to. Amen po ba? Patatagan. Amen po ba? At hindi natin kaya maging matatag kung sa sarili lang natin tayo aasa. Talagang, Lord, ako'y iniligtas mo na. Yung joy na yon, maging totoo sa akin. Na pagpupunta ako sa aking mga kapatid at gusto kong bahagian ng salita ng Diyos, yung joy na yon, meron ako. Na pagpupunta ako sa mga kapatid ko na nanghihina at daladala ko yung encouragement, hindi judgment. Amen? Tulungan tayo ng Panginoon. Kasi ito na yung mga huling panahon na magawa natin ang pinakamabuti para sa Panginoon. Hallelujah! Now, mga kapatid, kung naglilingkod tayo sa ating Panginoon, magdesisyon na tayo. Piliin na natin na, Lord, gagawin ko to kasi kaligayahan ko to. Kasi alam ko na itong gagawin mo, kaligayahan mo. Kaligayahan ito ng puso. At magkikreate siya ng something different sa ating mga paglilingkod. Something different. Hindi dahil gusto ko maganda, gusto ko pagalingan. No. Hallelujah. Kompetisyon? No. Hallelujah. Ang gusto ng Lord, buong puso. May pagpapakumbabang puso. At kapag yan ang ating dala sa ating mga kapatid, kasi representante po tayo ng Panginoon sa kanila, mag-o-overflow po yan. Oh, sarap naman makipag-fellowship sa lingkod ng Diyos. Naku, sisimba na nga ako sa linggo. Gusto ko nang magkaroon ng Bible studies. Amen? Kasi pag wala pa yung joy na yon, marami tayong magiging dahilan sa pagsunod sa Panginoon. Yung sinasabi ng Lord na go, amen po ba, ay nagiging wait. Naging hintay ka lang. Sandali lang. Kasi wala yung joy. Alam niyo yung taong masigla, taong may kagalakan, alive na alive. Amen po ba? At merong something siya na, sabi nga, na nagiging liwanag tayo doon sa mga tao na nakakasalamuhan natin. At yun yung nais ng Diyos. Hallelujah. Yung kagalakan na yan, sa Diyos lamang nating matatagpuan. Hindi pwedeng dahil sa tagumpay. Hindi pwedeng hindi lamang sa financial stability natin. Amen. O sa mga achievements natin. Amen. So si Haring David, nawala yung kagalakan. Kaya nanalangin siya. Hallelujah. Nanalangin siya ng taimtim, Panginoon,
Ibalik niyo po sa akin ang kagalakan ng inyong pagliligtas. Yung nananalangin ka, nakasmile ka, Lord, salamat. I have this kind of privilege. Hindi naman talaga kami karapat-dapat dahil makasalanan kami. Palasawayin kami. Palasuway kami. Mareklamo kami. Amen po ba? Pero alam nyo, dahil alam natin yung Lord na ating pinaglilingkuran, ay puspos ng kahabagan. Amen po ba? Kaharap tayo sa Kanya ng may kababaang loob. Sabi yung joy, yung kagalakan na yun, at yung willingness na sumunod sa Panginoon, dapat laging magkasama. Willingness. Nagdudumali. Amen po ba? Hallelujah. Kasi gustong-gusto. Yung willingness kasi gustong-gusto nating gawin yung kalooban ng Diyos. Nasundin yung kalooban ng Diyos. At mga kapatid, hanggat may kasalanan tayong taglay, we will never enjoy. Amen? O hindi natin makukuha yung kagalakan na mula sa Diyos. Kaya si Haring David, tiningnan niya yung kanyang puso. Yun yung kanyang issue. Amen? Sabi doon sa 51 verse 3, mga pagkakasala ko'y kinikilala. Di ko malilimutan, laging alaan. Lord, patawarin niyo po ako. I have sinned against you. Deserve ko, paluin mo ako kung gusto mo. Amen? Hindi na po ako mangangatwiran. Kasi alam niyo naman po ang lahat eh. Amen? Sa verse 4, sa'yo lang ako nagkasalang tunay at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Hallelujah. In-acknowledge ni Haring David, buhat lang ako'y isilang, makasalanan na ako eh. Ito nga, ginagawa ko, taasan pa. Amen po. Amen po ba? At laging sinasabi ni David, linisin niyo po ako. Sana ko po ay hugasan niyo. Paputiin niyo po ako ng lubos. Madalas kasi nag-reason out po tayo. Kaya ako naman nagawa yun, gawa ng kapatid niya. Ang kulit eh. Ang titigas ng ulo eh. Hello, mga kapatid. Sabi doon sa verse 6, nais mo sa akin isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Kailangan natin ng karunungan ng Panginoon. Kailangan natin ng advice ng salita, ng banal na salita ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Napakasarap lumapit sa Diyos. Kasi sabi ng Lord, sino mang lumalapit sa akin ng may katapatan, hindi ko yan tatanggihan. Alam ni Haring David dyan. Kaya isinaysay niya ng lahat yung tungkol sa buhay niya. Sabi niya, Lord, ang kasalanan ko'y iyon ang limutin. Lahat kong nagawang masama ay iyong pawiin. Amen? At this time kasi, very serious si David. Very serious na talaga siya. Kasi napakahirap ng walang kagalakan. Lingkod ka ng Diyos, walang kagalakan. Kasi bakit? Marumi yung puso eh. May taglay na kasalanan. Pero dito, isinaysay na ni Haring David dito sa awit 51, ang sarap bubulayin nito mga kapatid. Hallelujah. Isang pusong tapat sa akin ay likhain. Bigyan mo ako, O Diyos, ng bagong damdamin. Bago. Alam nyo naman, pag bago, paiga-iga na. Anything new, maganda sa paningin.
Anything new, very fresh. You appreciate. At yun yung gustong-gusto ni Haring David. Lord, bigyan niyo ako ng damdamin, bagong damdamin. Kasi gusto ko ma-appreciate muli ako. Na malinis. Walang kasalanan. Tulungan tayo ng Lord. I believe napapangiti na kayo ng encouragement ng salita ng Panginoon. At hiniling ni Haring David, sabi doon sa verse 11, O Panginoon, sa harapan mo'y huwag mo akong alisin. Yung fellowship. Yung intimate fellowship. Ma-develop muli, Lord. Kasi mangyayari lang yung intimate fellowship apart from sin. Pag wala na yung kasalanan, napatawad na yung kasalanan. At nag-commit na tayo, Lord, hindi ko na gagawin to. Mahal kita. Gusto ko sa piling mo. Ayokong lumayo sa'yo. Ganyan ba tayo mga kapatid? Yung banal na espiritu mo na ang magwari sa akin. Hallelujah. Hallelujah. At sabi sa verse 12, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Amen. That's the power of the living God. Hindi pwedeng dayain yun. At no, wala yung katapat na halaga. Ang Diyos lang ang pwedeng magbigay mo. Amen. Hallelujah. So sa umagang ito, check our hearts. Amen. Kung tayo may mga maling nagawa, kasi tayo naman ang nakakaalam yan eh. Sa salita, sa mga diwa natin, yung mga inisip natin, along the day, mga pag-gising natin, gano'n. Amen po ba? Check our hearts. At kung tayo ay nagkasala, kasi ang banal na espiritu, napaka-active niya, anak, mali. At lumuhod na tayo sa Panginoon. Lingkod mo ako, at dapat hindi ko nataglay ang mga bagay na ito. Patawarin po ninyo ako. Gusto ko pong ang fellowship ko sa inyo, maibalik. Maging maalab, maging marugdog. Kasi gusto ko, yung ligaya na yun, maranasan ko. Yung sa punto na, parang ayaw ko nang umalis sa church. Parang ayaw ko nang huminto na magpuri sa Diyos. Yung ganong mga damdamin, taglay ba natin yan, mga kapatid? Purihin po ang Lord sa umagang ito. Ihingi po natin ng tawad yung ating mga kasalanan. Kasi automatically the joy will be lost kapag tayo ay may taglay na hindi kalooban ng Diyos yung mga kasalanan. I-confess na natin yan at ang Diyos naman, sabi dun sa 1 John 1:9 ay Diyos na mapagpatawad at bibigyan niya tayo ng malinis na puso. Mga kapatid, sa umagang ito, purihin po ang Panginoon. Ang gusto ng Lord, magtapat tayo sa Kanya. Amen. Sa umagang ito, ilapit natin ang ating puso sa Panginoon. Lord, let your heart, yun po yung maging laman din ng puso. So sa umagang ito, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po for this new encouragement na ibinigay niyo sa amin. Napakasimple, pero napakahalaga. Hallelujah. Kung meron kaming nararanasan na downfall
sa pagkakasala. Hallelujah. Yung falling away na nangyayari dahil napakahirap na talaga, Panginoon, sa mundong aming ginagalawan. Prone kami sa pagkakasala. Napapaligiran kami ng napakaraming tao na pwedeng magdala sa amin sa pagkakasala. Sa loob ng bahay, sa loob ng church, sa trabaho, sa daan, maging pagharap namin, Panginoon, sa aming mga gadget. Lord, sa oras na ito, binubukas po namin sa inyo ang aming mga puso. At anumang taglay, Panginoon, na marumi, na kasalanan na aming tinataglay, na aming nagawa, Lord, forgive us. Cleanse us, Lord. Purify our hearts, Lord. Nang sa ganoon, makapanumbalik kami, Panginoon, dun sa tunay na kagalakan na ipinapangako ninyo sa lahat ng iniligtas ninyo. Magkaroon kami ng excitement at laging daladala namin ay encouragement, Panginoon. Magkahit pa sa gitna ng mapakaraming negatibong nagaganap sa aming paligid. Strengthen our faith, O God. Give us wisdom, Panginoon. Kailangan po namin, O Diyos, yung payo mula sa inyong mga salita. Kailangan namin, Panginoon, hallelujah, yung good companies. Hallelujah, yung mga tao, Panginoon, hallelujah, na magpapalakas din sa amin, na mag-i-encourage din sa amin. Higit, Lord, yung pagsama ng inyong banal na Espiritu. Huwag niyo po kaming aalisan noon. Kailangan po namin sa aming paglilingkod. Lagi kaming maging mapagbantay, lagi kaming maging gising, O God. Hallelujah. To the extent na yung mindset namin, ito na yung huling araw. Magkaroon po kami ng ganung mindset. Yung readiness, Panginoon. Maaaring pwede kaming maging busy. Pero wala naman yung kagalakan, palayain niyo po kami sa ganoong senaryo. Sa halip, Lord, bawat gagawin namin, bawat araw namin, bawat sandali na itinitiwala niyo sa amin, your joy ay ibibigay niyo sa amin. Hallelujah. Maparangalan po namin kayo. Yung po yun eh. Yung laging sa aming gagawin, Lord, ang aming maging motibo. This is for your glory. This is for your honor, Lord. Hallelujah. Maraming pong salamat. Sa umagang ito, patuloy, ahakbang kami, daladala ang inyong pagsama. Hallelujah. Ito po ang aming samot na lang sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. God bless po. Sa Diyos po ang papuri.